Magandang araw po sa inyo mga katropa. Pansamantala po, ay ako muna ang makakasama nyo ngayon, ang jowa ni Tropang Tagalog. Mangyari po kasi, ay inutusan ko muna siya na mamalengke, opo mga katropa. Kaya sana, wag nyo muna siyang hanapin ngayon, pwede po ba? Anyways, ang pag-uusapan po natin ngayon, ay tungkol sa isang taong may malaking mata. Yan ay ayon po kay Epipanyo Labrador, opo mga katropa. Bueno, siya na lang po ang ating pagpaliwanagin, sa bagay na ito. Panoorin po natin siya, salamat po mga katropa. Okay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na lang po inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago tayo mag-upisa, binabati ko muna po ang ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, ang ating mga kababayan po sa abroad na lagi po natin nakakausap, tumatawag, at tumutulong po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre, sa ating din pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at sa iba pa po nating mga kaalyado, kakampi na lagi po nagdarasal para po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. So maraming salamat din kay kapatid na Rosita Vegas na nagpadala po ng 65,000 pesos para po sa inyong lingkod. Para daw makatulong, ano? So maging kay Kuya Jojo Lopez, magandang araw sa iyo at maraming salamat. Siya po ay nagbigay ng 26,000. At dito naman po kay Lola, Lola Bigay. Akala ko Lola Tinay. Lola Bigay na nagbigay naman po ng 16,000. Maraming salamat po. At pagpalain po kayong lahat. So, salamat po at sa pamamagitan po ninyo ay nakakasurvive po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, no? So, salamat din po sa inyong laging panalangin, mga advice, at syempre sa inyong mga binibigay na mensahe na nagpapalakas po ng aking loob. Alam naman po ninyo na ang inyong lingkod ay wala pong sinisino. Kahit pa yan ay hari, kahit pa yan ay presidente, kahit pa yan ay pinaka-kriminal sa lahat ng kriminal. Kita nyo naman, hindi tayo nagdalawang isip na banggain ang iglesia ni Manalo na Diablo, diba? Hindi tayo nagdadalawang isip na tirahin, banggain yung pinaka-Lord of Lords ng drug lords dito po sa buong bansa na walang iba kundi si Digongyo. Hindi tayo natatakot kahit sino pa yung mga alam natin na ang iyong lingkod ay wala talagang kakayahan na o itatapat sa kanila. Pero ganun pa man, alang-alang po sa ating mga kababayan, ako po ay inyong magiging boses. Ako po ang inyong magiging boses para po marinig ng lahat at malaman ng lahat ang katotohanan. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lamang po bigyan ng reaksyon. Ito pong sinabi na naman po ng isang tolongges na malaking mata na kung saan ay balalay lamang po nitong balalay naman ni Digongyo na si Bongo. Kilala nyo na po siguro kung sino to. Wala pong iba kundi yung kupal na si Raulot Gago, isang demonyo, walang niya. Itong putang inang ito, walang iba kundi si Philip Salvador. Para po maintindihan ninyo kung ano po yung aking ibig sabihin, eto panoorin muna po natin, mabigyan natin ito ng matinding berada. Eto at panoorin po natin. Nagdadasal tayong lahat. Ito nagdaan ninyo. Si Pastor Kibuloy, kailangan ngayon. He's in the dark right now. But I promise you, you will see light again. So yan mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa talaga tong si Philip Salvador. Na talagang makikita mo talaga yung kakupalan. Talagang sobrang sobrang sip-sip po niya sa mga membro ng KOGC, no? Kailangan daw si Kibuloy ngayon, Talaga lang? Kailangan ng ano? Kailangan nino? Sinong nangangailangan kay Kibuloy?
Yung kanyang mga tao, syempre. Yung kanyang mga kaalyado, syempre. Pero kung sasabihin mo, Philip Salvador, gago ka, na kailangan si Kibuloy ng taong bayan, hindi. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang rapist. Ano sinasabi pinagdadasal ni Kibuloy ang buong bansa? Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang rapist. At lalong hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na siya ay Son of God. Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na makapangyarihan na kaya niyang patigilin ng bagyo, kaya niyang patigilin ng lindol, kaya niyang gawin lahat. Niloloko mo, Philip Salvador, ang sarili mo. Alam ko, Philip Salvador, na alam kong may alam ka. Alam kong may alam ka sa Biblia. Alam kong alam mo kung ano yung at sino yung taong nagsasabi ng katotohanan. So, ibig sabihin, Kibuloy, naniniwala ka? Ibig sabihin na Philip Salvador, naniniwala kay Kibuloy? O baka membro ka na ngayon ni Kibuloy? O baka naniniwala ka na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas? Ano ba talaga? Sa sinasabi mo pa lang napakatulonggis mong gago ka. Si Kibuloy nagpapakilala na anak ng Diyos. Nagpapakilala na anak ng Diyos. Ano ba talaga siya? Pastor o ano? Anak ng Diyos. Okay. Alam ko hindi mo sasagutin yan, Philip Salvador. Dahil tulonggis ka Dahil si Raulo ka, dahil gago ka. Alam ko hindi mo sasagutin yan, diputa ka. Pero ang alam ko, at alam din ng lahat, at alam ng mga Pilipino, na yung pinagmamalaki mo, na sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino, ay isang diablo. Na kung saan walang pinagkaiba kay Eduardo Manalo na isa ring diablo. Pareho silang diablo. Siguro, kalahi ka ng dalawang ito. Kaya pinagmamalaki mo si Kibuloy. Ano sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino si Kibuloy? Pag yan ay naging senador, mas maraming mabibiktima yan, diputa ka. Tandaan mo, mas maraming mabibiktima yan. Mas maraming mga kababaihan ang kakawawain yan. Mas maraming mga kababaihan ang bababuyin yan. At alam mo ba, Philip Salvador, na pwedeng gamitin ng demonyong Kibuloy na yan, yung kanyang kapangyarihan para pagtakpan yung kanyang kinakaharap na mga kaso na dapat niyang panagutan. Talaga naman si Philip Salvador. Palibasa atat na atat ka na maging senador para makapagnakaw kang diputa ka. Atat na atat ka. Kaya talagang todo sip-sip ka sa mga membro ng KOJC na akala mo naman ay napakadami. Diba? Mga kababayan, pinaniwala pa tayo. Sabi ni Kibuloy doon sa Senado, tinatanong siya doon, ilan ba member mo? 7 million daw. 7 million, hindi nga umabot ng 2,000 o 3,000 yung pumunta doon sa kingdom niya para, di ba, sumama sa rally nila. Talaga naman. Talagang nagkalat na yung mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga Diyos-Diyosan, yung mga bulaang mga tao na nagpapakilala na sila ay alagad ni Kristo. Di ba? Yung pala ay alagad ng diablo. Ginagamit lang yung pangalan ni Kristo para pagkapirahan yung mga tao. Di ba? Para lamang maging maimpluwensya at yumaman. Yan ang katotohanan at yan ang nakikita ko. At yan din ang nakikita ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Pilipinong may alam sa salita ng Diyos. Di ba? Alam mo, Philip Salvador, hindi ka nasikat. Sa pelikula, bida ka. Pero sa totoong buhay, demonyo ka, walang niya ka, puta ka. Dahil wala ka ng pelikula, gusto mong sundin yung ginagawa, gusto mong sundan yung ginawa ni Robin Tanga, na isa ring kupal na katulad ng demonyo ka. Ganun kayo yung mga artista na wala nang ibang mapuntahan, politika ang sinasandalan. Politika ang gustong pasukan. Para ano? Para manatiling may pera. Mga gunggong, bukas na ang isipan ng taong bayan.
Hindi namin kailangan ng mga trapo. Kaya nga sa darating na eleksyon na to malabo nang manalo si Bongo. Na kasing lapat, kasing korte ng mangga yung pagmumukha. Alanganin na nga si Bato Tapos papasok ka pa. Na alam naman ng mga taong bayan yung pagmumukha mong demonyo ka. Na takam ka sa pera. Takam na takam ka makahawak ng bilyon, milyon. At alam din ng taong bayan na gagamitin mo lang ang kapangyarihan mo para depensahan yung mga taong sakim sa pera at kapangyarihan at traidor sa bayan na ito. Tama ako, hindi? Kung sasabihin mo, Philip Salvador, na hindi, sisiguraduhin ko sa'yo, mas maraming magsasabing totoo ang sinasabi ko. Kaya kahit anong gawin mong kupal ka, kung nasaan ka mga demonyo kang tarantado ka, kung ako sa'yo, umatras ka na. Talagang takam na takam ka di ba? Takam na takam ka. Ang dami mong sinasabi, ang dami mong inaano, akala mo naman, yung sa anak mo nga, isang piraso lang yung anak mo Chris Aquino. Hindi mo nga nagawang suportahan mga Pilipino pa kaya? Hindi mo nga nagawa na suportahan yung anak mo, iisa lang naman yung anak mo. Alam ko kung bakit hindi mo sinuportahan yung anak mo, dahil kinakahiya mo yung anak mo, dahil sa kalagayan niya. Ngayon mga kababayan, yan ba yung uri ng tao na dapat ninyong iboto? Yan ba yung uri ng tao na dapat ninyong pagkatiwalaan? Sige nga, titigil na ako dito kapag mali lahat ng sinasabi ko. Diba? O ngayon, pumapasok ka pa lang sa politika, maling tao na nga yung ini-endorso mo, lalong-lalo na siguro kapag ikaw ay nasa posisyon na. Baka pati mga kriminal, mga hudas, mga drug lords, i-endorso mo para maging senador lang, para maging politiko lang. Alam mo, Philip Salvador, isa lang masasabi ko sa iyo. Huwag kang umasang kupal ka. Dahil walang aasahan sa iyo ang taong bayan. At huwag ka na rin umasa na mananalo yung demonyo at diablo mong pastor. Na walang awang ng rape ng mga kababaihan, walang awang ng molestya, walang awang ng api ng kanyang mga membro, na kung saan ginamit ang kanyang pagiging hari, pagiging anak ng Diyos para lamang gawin silang mga alipin. Alam ko, Philip Salvador, alam ko, nakikinabang ka kasi kay Kibuloy na isang diablo, kaya ganun ka. Pero sana isang araw malaman ko mabubuksan ang isipan mo. Sana isang araw malaman ko na mabubuksan ang isipan mo sa katotohanan na nasa panig ka ng diablo. Kaya mga kababayan ko, ako na nagsasabi sa inyo, kawawa ang bansa natin, kawawa tayong mga Pilipino kapag binoto natin, kapag hinayaan natin na mailagay sa posisyon yung walang niya at gagod demonyong si Philip Salvador. Ang laki lang ng mata mong diputa ka. Alam ng taong bayan, pera lang ang kailangan mo at hindi ka talaga magsiservisyo sa taong bayan. Hindi to pelikula, Philip Salvador, na pwede mo kami daanin sa drama mo. Nadala na kami sa kaibigan mo, diyan kay Robin Tanga, na dinaan kami sa kanyang kaartihan, dinaan kami sa kanyang kadramahan. Ayun, anong napala ng mga Pilipino? Kahirapan, pagdurusa. Nagmukha lamang palamuti si Robin Tanga dyan sa Senado, na walang ibang ginawa kundi suklayin yung kanyang bigote, hawakan yung kanyang bigote, suklayin yung kanyang mga buhok na wala namang kakwenta-kwentang buhok, kumain habang naghihiring. Yan ang ginawa niya, na kung saan naging kasuklam-suklam sa mata ng mga Pilipino. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, natatawa ako pero sabi ko nga, alam ko na sangayon kayo sa sinasabi ko. Alam ko, sangayon kayo sa sinasabi ko. Dahil tama ang sinasabi ko na wala tayong mapapala dito kay Philip Salvador, maging sa kanyang ini-endorso na isang diablo na walang iba kundi si Kibulok. Na kung saan ay diablo pa sa lahat ng diablo. Na kung saan kalahi ni Eduardo Manalo.